Hello, good morning, good morning. Usa ka malipayon nga Huwebes karon mga igsoon. Og we're getting ready to work na sad as usual. Kinahanglan ta mo trabaho kay para naasad tay ikapanggasto, no. Naghantag mga balayro nun. So una sa tanan, shout out sa amo ang mga followers katong pirmi gyud nga naga-share. Si Ma'am Rinza Tarok Hingko, patindaghanan ni niyang share. Ma'am, salamat yun kayo sa imong pag-share sa amo ang mga video, sa kung saan na lang ipang-share, reels. Si Ma'am Rochelle Inorables Tarok, si Sir Ronald Castorico, Ma'am Annalyn Herebese. Ma'am, good morning po. Merlin Adiles, and Ma'am Sanlin Sirio. Patindaghanan ipang-share. Thank you so much. Jocelyn Teves, ma'am, good morning diya sa Dumaguete. Marlene Ladion, ma'am, good morning. Ying Mary Pai Flang, salamat sa imong pag-share sa mga videos, ma'am. Makmak Ray Mark Bernaldo, best regards diya sa Papua New Guinea, and God bless sa imong bago nga trabaho, Mac. Si Rich Ann Pundo, Ana Grace Umpad. Grace, thank you so much for sharing. Gahapon, nag-share na sab ka gahapon. Katuwa mong reels sa kasal. Nag-upload mong kong kasal sa amuang niludhan. Ma'am Vivian Bukiran, Sara Nuarin, si Marivic Aquino. Good morning, Vic. Ma'am Juliet Katina, si Marivic Pod, Cyrene. Si Kadon, good morning. Salamat. Si Ma'am Jane D. Guzman, Evelyn, good morning, Ev. Si Ma'am Abigail, si Rain Recopilacion, thank you so much sa pag-share. Ma'am Imelda Gingging Salinas, thank you so much po sa pag-share, ma'am. Ronald Castorico, isa pa, si Ma'am Mary Jane Diniega, si Jojo Lordios, o si Ma'am Leonora Hipulan. Ma'am, good morning. Good morning ninyo diya tanan, og daghang kay salamat sa pag-share o sa panunay nga pag subaybay sa ako ang mga video. ayaw in taon mo og kuan, kapuol og paminaw. Mga pulong sa Dios. Og this morning ang akong ipaambit sa inyo, ha, isa ni sa mga kuan na nakuha na ako na take away sa exhortation gahapon. Ako ang anak ang nag-exhort sa among prayer meeting. Og kuhaon na to kini sa Roma 15, sa Roma 15 30 ngadto sa 33. Sige, Romans 15 verses 30 to 33. Sa Tagalog ning version, mga igsoon, akong basahon. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Sa gayon, kung kaluubin ng Diyos, masaya akong makakarating dyan at muling pasiglahin sa inyong piling. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. Sa dalay ko ng Diyos, sa pulo nga ato ang nadungog karon na kabuntagon. In summary, mga igsoon, si Apostle Paul, he is asking or pleading for prayer. Tungod kay kahibalo siya nga lisod ang mag-alagad sa Dios, especially ang pag-evangelize, especially from people who are in opposition and is rejecting the gospel of our Lord Jesus Christ. Makahibaloan nato nga nagkalisod-lisod siya. And even kung mabasa nato diya sa Acts chapter 21, makita din na nga gitabangan siya sa mga katawhan, no, mga opposition. And even there is a plot to, may mga plano nga i-murder siya, mga igsoon. O kamaturan niya na he was imprisoned
no, for 2 years before kanang na ado siya na adto sa Rome. So lisod ang kuan, lisod ang kumbaga, lisod ang pagpamastor. Mamanay ato ang idol sa mga pastor si Apostol Paul. Lisod kaayo mga igsuon, labi na kung dili receptive ang mga tawo nga imuhang sangyawan sa mga nagapanerbisyo diha, nagapampastor, sangyaw sa pulong sa Dios, and even sa pagpakailap mga kaigsuonan sa pulong sa Dios, ma-experience ninyo na. And so unsa may buhaton, prayer gyud mga igsuon. The Apostle Paul is asking for prayer, na mao'y magamit gyud niya nga hinigiban para makipag-asdang ani nga mga challenges. Makahibaloan nato 2 days ago mga igsuon, kanang grabe ang trahedya nga nahitabo sa Cebu City. 6.9 ang na-register nga intensity sa earthquake. And nagbasa ko gahapon sa news, if I read it right, there are 26 na nangamatay, no? And 147 nga angol. So mao na mga igsoon, and naay nag-circulate sa social media. Kita gyud nako dito ang tayog, og nakita nato dito ang destruction nga gidulot, no? Ay simbahan dito nga karaan na kay simbahan nga nagunob, na ay McDonald's store dito nga naguba usab, and tayog kayo ang bridge, no, dito sa kuan sa Mactan. Grabe mga igsoon ang kuan, and then in the process of doing it, nagkuan ganito katong naay motorcycle nga nilingkod na lang siya dito sa may taytayan, kay wala man siya mabuhat. Wala siya mabuhat mga igsoon, kundi I also believe nga when they stop and when they sat down sa bridge, they are also praying, no? Sa mga panahon mga igsuon nga kanang murag wala nagug kay mabuhat sa imuhang kusog, then all you can do is kuan, kanang mag-ampo na lang gyud ka sa Dios, no? And di na nato makita mga igsuon nga sa mga pag-ampo, giingon si Apostle Paul nga makita nimo ang kalinaw sa Dios. Tinuod man na mga igsuon, kay sa dihang makita po nato, ma-evaluate o ma-assess nato atong mga kaugalingon nga wala na tayo mabuhat, and we can only pray. So ang take away na ako kagabi sa exhortation nga we can always ask for prayers, especially sa ato ang mga isig kaingon. Ngano man, tungod kay ang prayer will comfort us. It is a communication, it a recommunication sa ato ang buhi nga Dios. And when we pray, we are also comforted, no? Dili sa ato ang prayers, dili sa atong kaugalingon, but we are comforted by the mere presence of our God, no? Tungod sa presensya sa Ginoo, makabutan nato ang kalinaw ug ang comfort. And this is what we are doing, no, sa mga kuan, sa mga katawhan sa Cebu. Kagabi we prayed nga katong mga nawad-an ug mga kinabuhi, ang ilahang mga pamilya, nawad-an ug mga properties, on the process of restoration, and even sa mga rescuers, tagaan sila og kusog, tagaan sila og safety sa ilang pag-rescue, tanan mga medical o mga tabang pinansyal, and we are also praying for that, no, nga matagaan og paspas nga kasulbaran ng kanang mga problema. And most of all, we are praying for the intervention, divine intervention of our God, nga matabangan, ma-comfort, matagaan og kalinaw ang matag isa, mawad-an og kahadlok, no, kay anytime pwede man nga maglinog na usab. So mao gyud na. And this mga igsuon, kung basahon gyud nato ang kinatibukan sa kasaysayan sa ato ang balaan nga kasulatan, these are the indications kana mga linog, these are the indications nga hapit na gyud moabot ang ato ang Ginoong Jesucristo. And we are asked to prepare, no, kay ang pag-abot sa ato ang Ginoong Jesucristo daw moabot kini sa usa ka kawatan
nga at your most unexpected time. So let us be ready nga dili ta ma-surprise. What I mean is that magabuhat kita uban sa guidance ato ang Ginoong Dios nga sa mga maayo nga mga butang, no? Ipadayon nato ang pagpalaganap sa maayong balita, no, the process of reconciliation, forgiveness, no? Importante gyud ang forgiveness sa matag usa, ma-restore ang atong mga relationship, ang gugma sa matag usa. Kaning process of praying for each other is a process of loving each other, mga igsoon. Kay gisugo man sa ato ang Ginoong Hesukristo nga to love God, okay? But we are not just asked or to love God, but to love also our fellow individual, no? And that is the greatest command. The greatest command is to love God, and the next is to love one another. So we are not just to love one another, but even to love our one. We are not just to love our friends, but to love even our enemies. So wala gyud tay wala gyud tay dapat nga ipabilin nga dili nato i-love. So across the board gyud ang gugma nga gusto sa Dios. So yun na mga igsoon, the lesson that we can take out of the scripture na itong gibasa is that we can always ask other people to pray for us. Okay, there are a lot of challenges. It doesn't mean when we are Christians okay na jud atong kinabuhi. There are some challenges mga igsoon, and the more that dapat higpitan nato atong sinturon, and the more that higpitan nato atong mga prayers, it is true that, no, it is our only tool of communication to our living God. When we pray, God will hear us, and when we pray, God will comfort us, and when we pray, God will give us our needs. Not just our needs, but the mere presence of the Lord, no, can already be enough for us. It will sustain us, it will comfort us, it will give us peace, kalinaw gayon. And it will also encourage other people, no, nga matagaan sila og pag-asa og paglaom, no? Kay diha sa atong Dios, diha lang gyud ta magkaroon og paglaom. There is no other things in the world nga makahulip sa paglaom nga gihatag sa ato ang buhi nga Dios. Kwarta mulabay man lang na. Noon sa man po ng kwarta kung daghan na po ka kayong sakit. So wala kay kuan sa kwarta usab wala sad kay satisfaction, but there is satisfaction in our living God. So daghang salamat mga igsoon, og padayon kita nga magaampo sa Cebu, o nga ang iyaha unta nga mga katawhan mahil, ma-comforted, og paspas nga retrieval og restoration sa ilang mga structures nga nangasira, and even for the businesses, no? Hatag kita og compassion to pray for each other, og padayon kita nga magampo usab diri sa ato ang national nga pangagamhanan nga tagaan og discernment ang ato ang mga leaders nga tarungon nila ang pagdumala sa ato ang Pilipinas, especially for the welfare of the Filipino people. So once again, good morning, maayong Thursday o ugma Biyernes, the last day of the working week. We always pray the Lord will bless us, and the Lord will keep us and give us peace. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and good morning. Thank you so much.